Mga kapuso, isang developing story, inatake ng Israel at Amerika ang Iran. At kita po sa ilang video ang makapal at maitim na usok sa ilang bahagi ng Tehran, ang kabisera ng Iran, kasunod ng missile attack ng Israel at Amerika. Kinumpirma ni US President Donald Trump na sinimulan ng Amerika ang isang major combat operation sa Iran, sabay himok sa mga miyembro ng armed forces ng Iran na sumuko na. Sabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, panahon na para alisin ng Iranian ang anyay yoke of tyranny mula sa rehimen. Ayon sa source ng Reuters, nasa secure location ang Supreme Leader ng Iran nang mangyari ang pag-atake. Nangyari airstrike matapos ang negosasyon ng Amerika at Iran sa issue ng nuclear facility sa Iran. Sa Israel, umalingaw-ngaw ang mga air raid sirens para paghandain ang publiko sa posibleng missile attack ng Iran. Naglunsad din sila ng pag-atake sa Lebanon at nag-abiso ang Israeli Defense Force na isinailalim sa essential activity status ang buong bansa. Ibig sabihin po niyan, wala nang pasok sa mga paaralan at opisina, maliban na lang sa mga nagbibigay ng essential services. Ipinagbabawal na rin ang anumang uri ng pagtitipon. Inaabisuhan naman ng ating embahada sa Tel Aviv ang mga Pilipino sa Israel na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan at maging handang pumasok sa bomb shelter tuwing may urgent alert. Magandang hapon po. Sanib-puwesang dinakip ng NBI at ng US Department of Homeland Security ang isang suspect na ang modus kita sa pagdadala ng bultong-bultong ginto. Ang Amerikanong na biktima ng suspect natangayan umano ng nasa $5 milyong. Nakatutok si John Consulta. Right? Yes. Okay na, sir. Sir, okay na, sir. Okay. Sir, right? Okay. You're being arrested for the crime of estafa. Di na nakapalag ang dayuang suspect na ito ng palibutan ng mga ente ng NBI Fraud and Financial Crimes Division. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Ayon sa NBI, humingi ng tulong sa kanila ang isang American national at mismong US Department of Homeland Security para mahuli ang suspect na ang modus. They would communicate, they would be sending videos and pictures of gold bullions. Pagkatapos sasabihin nila na meron silang cover story that these items are supposed to be under storage with the Bureau of Customs. May mga babayaran lang na mga cost. At kung willing ka to shoulder the payment of the storage and the transportation, you'll be able to get the gold. Based dun sa report, $5 million yung initial na nakuha. Tapos ngayon gusto ulit kumuha ng pera. Na-convince nila. Nung una daw parang ayaw pang magreklamo. But based on the coordination, we are very happy with our counterparts na tinulungan tayo. Nakumpiska sa suspect ang kanyang cellphone na ginagamit sa transaksyon at mga ID at calling cards na may iisang litrato niya pero iba-iba ang pangalan. Tikob ang bibig ng dayuang suspect na nakaharap sa mga reklamong estafa at falsification of public documents in relation to Cybercrime Prevention Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Tinapos na po ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa kabila po ng pagkwestiyon ng depensa sa mga inilatag na argumento laban kay Duterte, tiwala ang prosekusyon na uusad ang kaso sa paglilitis. Nakatutok si Marizo Mali. Of course, we have to proceed to trial. Even if the defense has pointed, for example, to credibility of witnesses or discrepancy, this is not matter for the judges at this stage to settle. Tiwala si ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiayan-Yang na matutuloy sa full-blown trial ang kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng GMA Integrated News, iginiit ni Yang na hindi flimsy o mahina ang akusasyon laban kay Duterte. It's out of the question to say that it's a flimsy accusation. I think that we have presented evidence and mostly with a great deal of speech from the suspect himself.
Sinalag din ni Yang ang paratang ng depensa na nakabatay lang sa naratibo ang kaso at walang matibay na ebidensya. Anya, sa mga kasong may kinalaman sa mass atrocities, hindi isang uri lang ng patunay ang kailangan. Mass atrocities. Mass atrocities, witness evidence is one thing. Some other material evidence, including statements, including documentary evidence, footage. All of those are proof, for example, for the crime base. You have also to prove connection. Sa closing remarks ng prosekusyon, sinalag nila ang ilang argumento ng depensa kabilang ang definisyon ng salitang neutralize. Sabi ni Attorney Julia Nichols, maraming saksi ang nagsabi na ang salitang neutralize sa konteksto ng kaso ay nangangahulugang pumatay. 3 beses din daw inamin ni Duterte under oath na mayroon siyang death squad. Binanggit din ng prosekusyon ang talumpati ni Duterte ilang araw bago siya dinala sa The Hague, kung saan sinabi nito na ginawa niya ang lahat para sa sambayan ng Pilipino at hiniling pa na mag-ambag ang mga tao para patayuan siya ng rebultong may hawak na baril. Ayon sa prosekusyon, ipinapakita nito ang total contempt of the court ni Duterte at ang paniniwala niyang the end justifies the means. It's time for him to take responsibility for these crimes he brags about. We have proven it to the level for this to be bound over for trial. We ask you to do that, Your Honors. Sa panig naman ng mga biktima, inihambing nila ang mga argumento ng depensa sa tinatawag na parable of the elephant, na animoy tinitignan lamang ang ilang bahagi ng elepante, ngunit hindi ang kabuuan. Ipinunto nila na sa konteksto ng Pilipinas, ang talumpati ng Pangulo ay itinuturing na polisiya. Gayon din ang malawak na death rate na umaabot sa 39 kada araw noong 2017 at ang umano'y pag-target sa mga mahihirap at marginalized communities. Mr. Duterte's anti-drug campaign was really a war against the poor. In reviewing the evidence in the record of this case, the only reasonable conclusion is that the attack against the specific group within the civilian population, individuals perceived as linked to drug crimes, was widespread and systematic. Contrary to the statistics shown by the defense, there is ample evidence about the high number of murders in this case. Sa loob ng 2 buwan o 60 araw, inaasahan ang desisyon ng mga hukom ng Pre-Trial Chamber 1 kung tutuloy sa trial proper o hindi ang kasong Crimes Against Humanity for Murder and Attempted Murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sakaling tumuloy ito sa trial proper, magbubukas daw muli ang application para sa iba pang mga biktimang nais ding lumahok sa kaso. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ibinahagi ni Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman sa kanyang closing statement ang naging usapan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon ay iginit daw ng dating Pangulo na wala siyang pinatay o pinapatay. Ang prosekusyon ipinrotesta ang mga pahayag na ito bago natapos ang pagdinig. Nakatutok si Marisol Abduraman. I said to him, they say that you murdered thousands when you were the mayor and when you were ruling your country. And then he repeated the question that he has always asked me for a year or more. How does the prosecution say that I did this? And the former president repeated the question, but how? I've never murdered anyone. Ito raw ang tanong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Attorney Nicholas Kaufman nang magkausap sila nitong Miyerkules. Ibinahagi ni Kaufman sa kanyang closing statement pagkatapos ng confirmation of charges hearing kahapon. Sinubukan daw niyang ipakita ang ilang bahagi ng confirmation proceedings pero umiling lang daw si Duterte. Sabi ni Kaufman, ikwento niya kung sino-sino ang mga taong nag-aakusa sa kanya at sa 7, tanging 2 lang daw ang naalala ng dating Pangulo. Concerning one, his comment is liar. And concerning the other, scallywag. Mr. Kaufman, Nick, I have done my duty and I have left my legacy. Go to court and do your job. But I can no longer help you. I no longer remember much at all. And I can't comment on people who I do not know and on statistics that mean nothing to me. I was a faithful servant of the people, and that is how I wish to be remembered. I have now accepted my fate, and I realize that I could die in prison.
Sa puntong yun, hindi na raw itinuloy ng kanyang defense team ang diskusyon hinggil sa kaso. Sa huli, sabi ni Kaufman, madaling maging target ang isang politiko na nagpapatupad ng isang polisiya. Iginit niyang walang pinatay si Duterte at walang kinalaman sa 79 na insidente ng pagpatay na ikinakabit sa kanya. If Rodrigo Duterte is to be faulted for anything, it is for his inappropriate choice of language. But he murdered no one. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days in peace, in his humble dwelling in Davao. Bago natapos ang hearing, ipinutesta ng prosecution ang mga inilahad ni Kaufman tungkol sa usapan nila ni Duterte. Naging emosyonal naman ang ilang kaalyado ng dating Pangulo sa kwento ni Kaufman. Very sincere insofar as the character of the man that is detained in The Hague. The trial is not about the trial inside that courtroom. The trial is addressed to the Philippine audience, to the Filipino people, and let the Filipino people decide. Although there was a vigorous attempt to redeem itself from the catastrophic fall it had owing to the incisive defense by the lawyer of the former president, palagay ko kalabisan pa para apakapakan ko pa yung mga pira-pirasong nagkalat sa kalsada. Makilang ulit binatikos ni Kaufman ang media sa kanyang paglalatag ng merito. Tinanong si Kaufman tungkol dito sa ambush interview. Why do you always criticize the media in all of your presentations from day one to day? Why does the media always criticize my client? Full stop, end of story. Next question. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Arestado ang isang tauhan ng Philippine Coast Guard na tumutulong umano sa mga nag-a-apply sa ahensya kapalit ng pera. Paalala ng otoridad, wala pong bayad kapag nag-a-apply ng trabaho sa gobyerno. At nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Ikaw ay ka-aresto namin sa salang solusyon. Huli sa entrapment operation ng pulisya sa Redemptorist Road sa Parañaque City nitong Huwebes ng hapon ang isang miyembro ng Philippine Coast Guard. Sabi ng Southern Police District, nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng isang aplikante matapos hindi tumupad sa pangako ang sospek na may ranggong Petty Officer 1. Nangako umano ang sospek sa mga aplikante ng PCG na tutulungan silang makapasok kapalit ng pera. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na karaniwang target ng sospek ay ang mga aplikante na hindi pamilyar sa proseso ng recruitment. Karamihan po sa nilalapitan niya ay yung mga taga-probinsya and magpapanggap na po siya na tulungan itong makapasok kapalit ng malaking halaga na hinihingi niya sa ating mga biktima. Abot daw sa 300,000 pesos ang hinihingi ng sospek kada aplikante. Pumapayag din daw ito sa installment na naging susi naman para makapagkasal ang entrapment sa sospek. Inaalam na ng pulisya kung may mga kasabwat ang sospek. Wala pang pahayag ang sospek na nasa kustodiya na ng SPD. Maharap siya sa patong-patong na reklamo, kabilang ang robbery extortion, estafa, Cybercrime Act at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naikipag-ugnay na rin ang SPD sa PCG para makapagsampa sa sospek ng kasong administratibo. Sa pahayag ng PCG, sinabi nila na agad i-report sa kanila sa oras na makaranas ng kaparehong modus. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Idudulog muli ng grupo ng mga tsyapel sa LTFRB ang hirit nilang pisong taas pasahe sa gitna ng nakaambang taas presyo na naman sa petrolyo sa unang Martes ng Marso. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mahigit 12 oras nakikipagsapalaran sa kalsada ang jeepney driver na si Edgar. Mula ng sunod-sunod na nagtaas ang presyo ng diesel, nagdadagdag oras siya sa pamamasada. Kailangan magsipag sa pagbiyahe at saka sumagad sa pagbiyahe kahit umabot pa ng alas 7, ganyan, gabi para kumita naman. Sa susunod na linggo, mas hahabaan daw ni Edgar ang biyahe para mabawi ang inaasahang dagdag singil sa petrolyo. Sa taya ng Department of Energy o DOE, 50 centavos ang posibleng dagdag presyo sa diesel, mahigit piso sa gasolina at halos piso sa kerosene. Sa tala ng Department of Energy ngayong taon, 7 beses nang tumataas ang presyo ng gasolina. 8 beses naman nang tumataas ang presyo ng kerosene at diesel. Sa diesel nga, mahigit 8 pesos kada litro na ang nagiging taas presyo.
Nakipagpulong na ang mga transport group sa LTFRB para muling ihirit ang 1 peso provisional fare increase. October 2023 pa huling pinagbigyan ng hiling nilang pisong dagdag pasahe. Kung yan naman ay magpapatuloy pa ng pagtaas, paano ating gagawin? So maganda naman sagot ng ating chairman. Siguro ikapag-usapan natin by next week at ika-public consultation natin yan. Medyo mabigat kasi everyday halos ako nag-commute din. Mga 3 sakay kasi ako. So para sa akin mas mabigat na siya. Kung may pagbabasehan naman sila doon, okay na din. Kasi hindi naman basta magtataas kung wala namang kung wala naman silang parang basis doon. Pinag-aaralan din ng transport group ang paghirit ng fuel subsidy. Kailangan din namin kasi mag-a-adjust. Hindi man nagbabago yung yung takbo ng ng pasahero. Opo. Ganun din. Kailangan mag-adjust din. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DOE at LTFRB ukol dito. Nauna nang sinabi ng LTFRB na magkakasa sila ng mga hearing at public consultation sa petisyong taas pasahe. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Muling namumukadkad ang City of Pines sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival. Hataw ang performances at bidang mayabong nakasaysayan ng pista at ng Baguio City. Mula sa summer capital ng bansa, nakatutok live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy. Ivan, sa loob ng 3 dekada ay buhay pa rin ang diwa ng Panagbanga Festival dito sa Baguio City. Kanina nga ay natunghayan natin kung paano na bighani at kung paano natunghayan ng ilang mga audiences ang mga performances ng mga kalahok kanina sa street dance. Baguio is blooming ngayong ika-30 anibersaryo ng Panagbanga Festival. Sa engranding street dance parade kaninang umaga mula Panagbanga Park, dumaan ang makulay na parada sa Session Road, Harrison Road, Abad Santos Drive hanggang sa Melvin Jones Football Ground sa Burnham Park. 22 contingents ang nakibahagi sa parada at nagpakitang gilas sa kanilang performances. Pangunahing pandangal sa aktibidad si DPWH Secretary Vince Tizon. Despite lahat ng mga hindi magandang nangyayari sa atin sa iba't ibang panahon, laging merong panagbenga. Laging merong panagbenga, ibig sabihin nun, tayong lahat ay laging babangon. Sa competition proper sa Melvin Jones Football Ground, todo hataw na ang mga kalahok. Tinigman ng araw kanina, hindi nagpatinag ang mga bata sa elementary level drum and lyre competition. Ipinakita rin sa Festival Dance Showcase na hindi palimot ang mga kinaugaliang kultura mula sa iba't ibang panig ng Luzon. Sa Panagbanga Eras naman ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, inilahad ang katatagan at kasaysayan ng syudad. Ivan, maliban sa parade at sa street dance, float parade at sa street dance, isa rin sa ipinagmamalaki ng Panagbanga Festival ang Panagbanga Landscape, kung saan dito naman magtatagisan ang 36 na entries. Dito mabubusog ang mga mata ninyo sa mga kakaiba at naggagandahang mga flower arrangement. Matutunghayan pa rin ang mga flower landscape na ito hanggang sa susunod na linggo, March 8. Yan muna ang mga latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Sandy Salvacion, GMA Regional TV. Nang ibabaw ang gulos na nahulikam na away sa Taguig kung saan umamot sa bubong ng jeepney ang rambol ng mga kabataan at nadamay pa ang tsuper ng jeep at isang rider. Nakatutok si Darlene Kai. Kita sa videong ito na hinabol ng mga bata ang umaandar na jeepney kung nasaan ang mga kasamahan nilang nagsusuntukan. Sa bubong ng jeep, kita kung paano pumaibabaw ang 2 batang lalaki sa isa pang bata na kanilang minura at sinuntok. Boss, may susuntukan sa taas, boss. Nakunan ito ng isang dumaraang rider madaling araw kahapon sa East Service Road sa Taguig. Nakita ko yung mga bata tumatakbo. Tapos yung isang bata na mahaba yung buhok, tumatakbo sa taas ng jeep, nagsusuntukan sila, lumalaban pa siya eh. Oo. Tapos yun nga, ang bilis ng takbo kasi kaya sabi ko doon sa jeepney driver na may nagsusuntukan sa taas para humito siya. Paghinto ng jeep, bumaba ang mga bata pero hinabol pa ang isang batang lalaki. 2 dumaraang motorsiklo pa ang naipit sa gulo.
isa lang yung kalaban nila, yung long hair na nakahiga, isa lang yon. Tapos siguro mga 10 yung mga bata humahabol. After nun, pinagbabato pa nila yung jeep. Agad din daw nagtakbuhan ang mga bata. Ngayon lang daw may naiulat na nangyaring ganitong insidente sa lugar ayon sa Taguig Police. Bukod sa ginawang gulo, lumabag din daw sa curfew ang mga bata. Paigtingin pa po namin lalo ang police visibility po dyan. Then sa mga bata po na pag-alagala po dyan, at may operation naman kaming laging kinakandak. Kasama po ang ating BAUSI at DSWD. Siguro po ay itong mga bata na to ay mga taga ibang lugar po. Napadpad po lang sa lugar po namin. Nahanap ng mga pulis at kawani ng Barangay Western Bikutan ang 2 sa mga batang sangkot sa gulo. Pinatawag sa barangay ang kanilang mga magulang at guardian para kausapin. Sasailalim daw ang mga bata sa counseling. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Sa Lunes na sisimula ang pagtalakay ng House Committee on Justice sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pagtitiyak na isang miyembro ng komite, magiging patas sila sa pagtalakay sa reklamo. Nakatutok si Jonathan Andal. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang anunsyong ito ni Vice President Sara Duterte walang epekto sa pagtalakay ng Kamara sa impeachment complaints laban sa Vice, ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Miyembro si Ridon ng House Committee on Justice na sisimulan ng talakayin ang 4 na impeachment complaints sa Lunes. Sinabihan ni Ridon matapos lumutang ang ulat na ang mga kongresistang miyembro ng National Unity Party ay boboto ayon sa kanilang konsensya at maghihintay ng ebidensya na nagbunsod ng mga katanungan kung nabago ba ng anunsyo ng Vice Presidente ang ihip ng politika sa Kamara. Tingin ko irrelevant yung pong declaration po ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo, no? Dito po sa disposition po ng House Committee on Justice and ng House in general. Laser focused po yung mga members to firstly determine sufficiency in form and sufficiency in substance. Pagtitiyak ni Ridon, magiging patas ang komite sa paghawak ng 4 na impeachment complaints gaya ng paghawak nila noon sa impeachment complaints laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Sagot ng abogado ng Vice na si Attorney Michael Powa, ang parehong pamantayan na ibinigay sa pagsusuri ng sufficiency in form and substance sa mga reklamong impeachment laban sa Pangulo ay siya rin daw dapat gamitin ng patas sa mga reklamo laban sa Vice. Sabi ni Ridon, ang bagong ebidensya sa impeachment complaint ng Vice ay ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga, ang nagpakilalang dating ahente ng militar at umunoy bagman ni Duterte. If we proceed to full proceedings, no, that is the time when Mr. Madriaga will be able to present his case and give truth to his affidavit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal, nakatutok, 24 oras. Napatpat sa mga baybayin ng Israel at Sarangani ang mga patay ng balyenang nanganganib ng maubos. Inaalam na ng mga eksperto kung ano ang nangyari sa kanila. Kuya Kim, ano na? Wala nang buhay ng anurin sa dalampasigan ng Zikim Beach sa Israel. Ang balyenang ito na isa raw sperm whale, ang pinakamalaking toothed whale sa karagatan. Ang mga eksperto mula sa Israel Nature and Parks Authority, the University of Haifa at Delphis Association agad na nagsagawa ng necropsy sa carcass o katawan ng patay na balyena para matukoy ang sanhi na kinamatay nito. Samantala, isa ring nabubulok na sperm whale ang natagpuang palutang-lutang sa baybayin ng Barangay Taluya sa Glan, Sarangani. Ayon sa DNR SOC Sergeant, maring nagbula pang balyena sa Sulu, Sulawesi Marine Ecoregion. Ang mga otoridad, kumuha muna ng tissue sample mula sa carcass para sa gagawing laboratory examination bago ito nilibing. Ang sperm whale o Physeter macrocephalus, hindi lang ang pinakamalaking toothed whale sa karagatan. Sila rin ang pinakamalaking toothed predator sa buong mundo. Ang mga marine mammals na ito ay maaaring umabot ng 20 meters ang haba. Dahil sa commercial whaling mula 1800 hanggang 1980s, bumaba ang populasyon ng mga sperm whale. Pero mula nang pansamantalang ipagbawal ang panguhuli sa mga ito noong 1986, unti-unti na raw nakaka-recover ang kanilang populasyon. Pero kailangan pa rin nating protektahan. Lalo't ayon sa IUCN Red List of Threatened Species, vulnerable o nanganganib pa rin ang mga marine mammals na to. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.
Good news sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund, may pagtaas po sa dividendo ng mandatory at voluntary contributions na pinakamalaki raw sa kanilang kasaysayan. Kung magkano alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Kung matindi ang pangangailangan, nakakautang sa Pag-ibig Fund ang maintenance service employee na si Marlene. Sulitan niya ang buwan ng kontribusyon. At para may malaki rin siyang pera pag nagretiro na at wala ng sahod, magsisimula na rin siya ng MP2 savings o yung voluntaryong contribution na mas mataas ang dividendo kumpara sa regular na hulog. Nag-a-apply po ako ng MP2. Kasi ang sabi nila, maganda daw kasi parang savings mo na din po kasi may 7% daw po na interest. At tuloy-tuloy ang mataas na tubo ng MP2 savings na tumaas pa nitong 2025 kumpara sa 7.10% ng sinundang taon. And the return rate for the Pag-ibig MP2 savings for 2025 is 7.12%! Tumaas din ang dividendo ng mga regular savings o yung mandatory contribution kumpara sa 6.60 rate noong 2024. The dividend rate for Pag-ibig regular savings for 2025 is 6.62%! Ibig sabihin, yung miyembro na may ipon sa Pag-ibig Fund, yung ipon niya, kunwari ay 10,000 pesos, ay kumita yan ng 6.62%. So, 10,000 times 6.62, so 6,620 pesos, di ba? Pag MP2 naman, 7,120. And that is tax-free. Kahit ang mga nangungutang sa Pag-ibig, nakakatanggap pa rin ng dividendo. Kasi yung iniipon ninyo, yun din ang pinapautang namin. Di ba, meron tayong tinatawag na affordable housing program or yung under the expanded pambansang pabahay. Ano interest rate doon? 3%. But even if you are a housing borrower, you still receive that 6.62% dividend. Kumita ka pa, no? Now na nang inanunsyo ng Pag-ibig Fund na tumaas ng halos 50% ang investment income nila noong 2025, nakatumbas ng 9.43 billion pesos. We will uphold strong governance and prudent stewardship. So Pag-ibig Fund remains sustainable and our programs remain affordable. Because our members are the true owners of Pag-ibig. Sa kabuuan, aabot daw sa 1.23 trillion pesos ang assets ng Pag-ibig Fund noong nakaraang taon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Malalaman na sa ilang oras ang kapuso at kapamilya teams na uuwing big winners ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. At mula sa Quezon City nakatutok live si Atina Imperial. Atina. Nelson, mamaya na ang pinakahihintay na announcement ng big winners ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Ang fans ng Ultimate 8 kanya-kanyang pakita ng suporta sa kani-kanilang mga bias. Tanghali pa lang nakaabang na rito sa crossroads ng Mother Ignacia, Scout Reyes at Scout Fuentebelle Avenue sa Quezon City ang ilang supporters ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemates na 4 na buwan ding nanatili sa bahay ni Kuya. Mamayang pasyado alas 7 ng gabi, mag-uumpisa ang The Big Night kung saan ia-anunsyo ang winners ng second PBB Collab Edition ng GMA at ABS-CBN. Kapansin-pansin ang mga booths ng fans na may wraps or vinyl graphics and photos ng kanilang mga idolo at mga pares na siniship. Paikot-ikot din dito sa crossroads ang ilang mobile LED trucks na nagpapalabas ng mga naging aktibidad ng teen celebrity housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Malalaman na mamaya ang placements ng Ultimate 8 ng mga kapuso at kapamilya na sina Heath Jornales, Lela Ford, Princess Alia, Crystal Mejes, Caprice Cayetano, Miguel Vergara, Ashley Sarmiento at Joaquin Arce. Of course, si Arwin Ashley Sarmiento. Kasi para sa akin may paninindigan kasi siya at saka may takot sa Diyos. Caprice Ali! Very genuine po at saka pinapakita talaga nila kung sino talaga sila. Bakit si Crystal ang bias mo? Kasi nakita ko sa kanya yung tunay na big winner talaga.
Mga kapuso, mapapanood na mamayang 7:50 ng gabi ang huling gabi ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0 sa GMA at Kapuso Livestream. Yan ang pinakahuling ulat mula rito sa Quezon City. Nelson? Maraming salamat, Tina Imperial. Salamat Nelson at mga kapuso, tuloy-tuloy po ang ating pagbabalita dito sa 24 Oras Weekend sa pagpasok po ng Marso na Fire Prevention Month. Muling pinag-iingat ang publiko lalo't sa unang 2 buwan ng taon, tumaas po ang bilang ng mga naitalang sunog. Nakatutok si Von Aquino. Mahigit 10 bahay ang natupok sa Manggal Drive, Barangay Baliwasan, Zamboanga City. 15 pamilya ang apektado. Walang nasaktan. Nasa 12 million pesos ang halaga ng pinsala. Base sa investigasyon, nagsimula ang apoy sa napabayaang nasusunog na basura. Sa datos ng Bureau of Fire Protection mula January 1 hanggang February 27, 2026, mahigit 2,200,000 ang naitalang sunog sa buong bansa. Mas mataas kaysa kaparehong panahon noong 2025. Sa mga nagdaang sunog, problema sa kuryente ang nangunguna sa mga sanhi. At sakto sa pagdating ng Marso na Fire Prevention Month, muling nagpaalala ang BFP sa publiko para makaiwas sa sunog sa buong taon. Itong tag-init nga, marami na po ang gumagamit ng mga dekuryenteng kagamitan tulad na lamang ng pampalamig, pampahangin. Kung meron halimbawa yung madalas na pag-trip ng breaker or pagputok ng fuse ay ipa-check nyo na yan sa mga listadong electrician. Ang ilang residente ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong natuto na raw lalo't laging nagkakasunog sa lugar. Kung dati gawa sa light materials at dikit-dikit ang mga bahay, ngayon halos lahat ay gawa na sa konkreto. Niluwagan na rin daw nila ang mga daanan sa lugar. Nung dati naming wala po, kung saan ka po papasok, doon ka rin po lalabas. Kumbaga, isang entrada lang. Kaya nung nagkaroon ng trahedya, marami sa amin ang walang naisalba. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.